Last week, meron tayong ginawa na video na kung saan diniscuss natin kung paano pagkasyahin yung 500,000 pesos na budget. Since ang pagkagawa ng bahay na yun is mostly gawa siya sa metal studs framing, so i-discuss natin kung paano ba mag-compute kung ilang metal studs ang kailangan mo sa isang wall. So magsasample tayo para may idea kayo kung ilan ang magagamit, ano yung mga thickness na recommended, at ano yung mga distances ng kanyang vertical at saka horizontal framing. So pag-usapan natin sa video na to. So madali lang to sa iba, sa mga alam na kung paano mag-compute or magbilang. Ito for ano lang talaga to, guide or reference. Maigi pa rin na kung ano yung dinesign ng iyong designer para sa bahay mo. Kasi iba-iba kasi talaga ng site condition, iba-iba ng situation or requirement ng bahay. May factors din yan, yung wind load, yung load bearing ba or non-bearing yung gagawin mo na partition wall, or bahay mismo talaga yung gagawin mo. Always follow the design of your architect or engineer, yung nasa signed and sealed na talaga sa plan nyo. Una, kailangan muna natin malaman ano yung load bearing at saka non-load bearing, para pag sinabi nating load bearing, alam nyo na din. So pag load bearing, ibig sabihin meron siyang kinikerry na load bear, nagdadala siya. Pag non-load bearing, ibig sabihin wala siyang dinadalang load maliban sa kanyang sarili. Etong non-load bearing, pwede lang gumamit ng 0.6 mm to 0.8 mm, while itong load bearing, maganda na gumamit ng 0.9 mm to 1.2 mm. 0.9 mm, 1 mm, 1.1, 1.2, ganun na thickness. So kapag bibili ka niyan, may iba ang gamit gauge. Pero ang nakakalito sa gauge kasi kapag higher yung gauge, mas manipis siya. Parang sa loaf bread ba na kapag marami kang cut na ginawa, mas manipis ang mangyayari. So the higher the gauge, mas manipis yung metal na mabibili mo. Pero pag mababa na gauge, sa loaf bread for example, konting cut lang ang gagawin, lower lang yung gauge. So mas makapal siya. Para hindi ka lang malito kung gagamit ka ng gauge. Pero para sa akin, mas maganda na yung naka-specify yung thickness. Kasi example, niligay ng iyong designer is 0.9 mm or 1 mm. So yun yung bibilhin mo. Tapos nilagay din niya na example gagamitin mo is 2x4 na 0.9 mm or 1 mm. So paano natin i-compute? So ganito, para mas ma-visualize nyo, no? So meron akong box na para mas maintindihan nyo, no? Example, maglalagay tayo dito ng sa part na to, ha? Itong part na to. Example, yung height nito from here to here is 3 meters. So yung kadalasan kasi na nabibili sa market na length ng metal studs is 10 feet or 3 meters approximate. Example, maglalagay ka dito. Maglalagay ka sa part na to. Example, ano to siya? 6 meters, for example. 6 meters to. Ngayon, paano mo mabibilang kung ilang metal studs ang ilalagay mo? So, ang gagawin lang is alamin mo yung spacing na nakaspecify sa yung drawing. Sa example natin, ang gagamitin natin na spacing is 0.4 meters. Pwede din kasi na 0.6. Depende ha sa designer nyo. So, 0.4 yung gagamitin natin. So, sa isang distance na yan, for example, dito din sa pinaka-drawing, no, i-divide lang natin ang 6 meters divided by 0.4 meters. Yun yung distances niya. And then, mag-a-add lang tayo ng 1. Bakit nag-a-add ng 1? Plus 1. Kasi, kapag i-drawing mo siya, sa isahin mo, tas lagyan mo ng distances like, lalagyan mo ng 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, hanggang maging pinaka-total niya is 6 meters, yung malalagay mo na vertical support or ilang piraso na vertical supports ang malalagay mo is that magkakaroon ka ng 15 plus 1 equals 16 piraso. 6 divided by 0.4 equals 15 pieces plus 1. So, example yung height mo, for example, etong height na to is 3 meters. So, 10 feet na yun. Kung ilan man yung bilang nun, 6 meters divided by 0.4, tapos plus 1, which is 15 peraso plus 1, so 16 peraso. So 16 pieces na 3 meters na metal studs ang bibilhin mo. Example, 2x4 yung requirement. So, pabili po ng 2x4 na 1 mm or anong thickness ang binigay sa'yo. And then, 3 meters kasi yung nabibili. So, ganun kadami yung kailangan mo. Pero sa, ano pa lang yan, vertical pa lang yan na support. Maglalagay pa tayo ng horizontal. Ngayon, yung height naman nito is 3 meters,
di ba? Tas yung kahabaan, pero hindi siya, di ba? Para lang ma-imagine nyo na ito yung paglalagyan. Ito, yung height naman na 3 meters, kailangan mo na naman siya i-divide kung anong distance ang kailangan mo or ano yung distance na nakalagay sa plano. So, kailangan naman natin sa vertical support, hindi pa lang doon natatapos, di ba? Kailangan din natin siya ng horizontal. Sa horizontal naman tayo maglalagay kasi vertical support pa lang yung na-compute natin. Kailangan din natin ng horizontal support. Pwedeng 0.4 meters or pwedeng 0.6 meters yung gagamitin. Sa atin, dito, pwede natin gamitin 0.6 meters. Yung taas nung yung bahay, example, 3 meters, divided by 0.6 yung distances niya. So, kung i-drawing mo, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 0.6, 0.6. So, ilang yon division? Ilang horizontal support yon? So, 3 meters divided by 0.6 is 5 pieces plus 1. Kasi kapag i-drawing natin, i-show ko sa inyo ha, na ganito, 0.6, and then 0.6, and then 0.6, another 0.6, another 0.6. Kung bibilangin natin, ang 3 meters ay meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 piraso na horizontal din. So, yun yung pag-compute sa kanya. So, malalaman natin na kailangan ko pala ng 6 pieces na metal studs para sa aking horizontal. Pero, wait lang. Bakit 6 lang? 3 meters lang yung kahabaan nun. Diba yung pinaka-distance naman natin ng wall is 6 meters. So, kailangan mo pang magdagdag pa, ita-times 2 mo siya. Kasi mahaba siya 3 meters and then 3 meters pa para mabuo mo yung 6 meters na pa-horizontal. So, ibig sabihin, yung distances nila, yung ilalagay mo na support is 6 na pirasong support, pero yung magiging pag in-order mo na, kasi 3 meters lang naman yung binibili or 10 feet, mata-times 2 na. So, bakit pala laging 0.4 or 0.6 yung distance? Kasi, di ba ang isang board or isang plywood, di ba ang kanyang size is 1.2 meters by 2.4 meters or 4 by 8. So, kapag i-divide mo yung 1.2 divided by 0.4, edi sakto siyang 1.2 divided by 0.4 meters. So, meron siyang tatlo. I mean, saktong-sakto siya. Lapat na lapat talaga siya. So, ibig sabihin, yung studs na gagamitin mo, for example, 4 kasi plus 1, no? Pero, what I mean, yung pinaka-board is lapat talaga siya. Whereas, kung gagawin mong 0.5, hindi siya magtutugma or hindi siya maglalapat. Kailangan yung 1.2, 2.4, kasi dodobluhin mo lang yung 1.2. Lapat na lapat din siya sa board. Kaya, yan yun 0.6, 0.4, kasi kapag nag-rivets ka or nag-screw ka man, lapat talaga yung pinaka-metal stud sa board mo. Hindi siya lilihis. Kasi mamaya, di ba, parang hindi ka susunod dun sa distance na 0.4 at 0.6. So, yan yung reason bakit kadalasan na distances talaga is 0.4 meters at saka 0.6 meters. So, meron na akong ginawa na video na paano mag-compute ng area. Kasi kapag alam mo na paano mag-compute ng area, madali na lang din magbilang kung ilang boards ang gagamitin. Yung pinaka-perimeter ng bahay mo and then height nung paglalagyan mo ng boards. Tapos, i-multiply mo lang and then i-divide mo sa area ng isang drywall or isang marine or isang gypsum or isang fiber cement board or hardiflex ang tawag para alam mo kung ilang piraso yung magagamit. Gagawan ko na lang din yan ng separate na video para mas maintindihan nyo. Ngayon, dito lang muna tayo sa kung ilang piraso yung magagamit mo kapag gagamit ka ng metal studs. Sa next video naman, i-discuss natin kung paano mag-compute naman kung ilang piraso ang magagamit natin na marine or gypsum or hardiflex. Kasi same lang din yan sila ng sizes. 1.2 meters by 2.4 or 4 feet by 8 feet. So, isusunod na lang natin ngayon. Alamin lang natin paano magbilang para kapag, example, meron kang kwarto no, na papalagyan mo ng division, alam mo na paano mag-compute, ilang peraso lang to na metal studs. Ganun
ganun lang siya. I-divide mo lang sa distance niya. Example, yung kahabaan niya, 6 meters, no? I-divide lang natin sa kanyang design na distance kung anong nakalagay or nakaspecify sa iyong plano. 6 meters divided by 0.4 meters plus 1. Tapos, kapag sa horizontal naman, yung height naman nung pinaka-wall, i-divide lang din kung anong distance ang kailangan. Say, 0.6 lang ang gagamitin para mas makatipid lang kasi ang ihahang lang, for example, TV or wala naman siyang weight na i-carry. Pero kung gusto mo na masiksik talaga, pwedeng 0.4 din yung distances nila. So, ganun lang. 3 meters divided by 0.6 meters is 5 pieces plus 1. So, sa taas, ang nilalagay niyan, metal tracks. Sa baba din. Tapos, yung mga vertical at saka horizontal naman is yun yung metal studs. Naka-specify naman yan kapag meron ka talagang kinuhang professional. Ilalagay naman nila yung required thickness na kailangan mong i-provide and then yung distances na kailangan. Tsaka kapag nabilang mo na, no, marunong ka na magbilang kung ilang peraso, meron pa rin ilalagay na 10% na dagdag or additional para sa contingency or sa mga framings, sa part ng door, tapos sa part ng mga windows. So mag-a-add ka dyan eh. Dyan na pupunta yung additional mo na 10%. Given naman na hindi naman maaksaya yung gumagawa. Tsaka expert naman. So hindi basta-basta magka-cut lang tapos mapupunta lang sa waste. Tapos always ipakanvas talaga kung saan mas mura kasi may mga supplier na mas mababa. Syempre madaming metal studs ang gagamitin mo. So mas makaka-cheaper ka kung makahanap ka ng mas mababa. At the same time, aside sa mas mababa, yung dapat yung anong thickness ang nakuha mo, anong requirement meron dun, kailangan ma-check mo talaga na talagang yun yung binigay sa'yo. Kasi pwedeng mas manipis pala, tapos sinabing 1mm for example. So mas maganda na ma-check mo yung thickness kung meron kang caliper, ganun. Maganda na yung sigurado. Or hingan mo sila ng certificate na talagang yan yung thickness. So yun lang muna for today and I hope na may natutunan ka sa video na to. And thank you nga pala sa lahat ng mga members and subscribers and see you again sa aking susunod na video. Bye!